So, ayan mga kamisis, dahil ngayon ay Holy Week, tayo ngayon ay mag-i-stay lang sa bahay. Wala tayong ganap today. Magpapakamisis tayo for today's video. Kaya naman, naisip ako magluto ng favorite dish ko. Isa sa mga paborito kong ulam, ang kalabasa! Naghihiwa muna tayo ng mga bagay-bagay. So, we have here the coco melon, charis, coco mama. Tagal ko na hindi nakakain kasi ng ulam na to. Na para bang ako ay nade-deprive na, charis. Parang dati every Holy Week meron kaming ganap na gala or basta something nasa labas, ganun. Pero this time talagang ano lang, bahay lang muna tayo for today's video kasi nga, mahal ang gasolina, so hindi worth it, charis. Pero na-realize ko din, okay lang din naman pala na ano, na mag-pause tayo. Mag-pause! Sa mahal ng gas ngayon na parang bang pinaparealize natin ni Lord na, oh, tama ba yung pupuntahan mo o worth it ba yan? Worth it ba yung binayad mo sa gasolina? So ayan, so minsan kailangan din nating magmuni-muni sa buhay na we have to stay sa bahay at samantalahin ang pagkakataon na to na mag-reflect tayo. So, kanina nag-watch kami ng ng movie. Yung mga movie na mapapareflect ka sa buhay mo, ganun. Kaya, hindi mo na tayo gagala para, very important yung nakakapag-pause tayo paminsan-minsan. Doon natin na-realize yung mga decision natin sa buhay, guys. Kaya, right now, so, ang goal ko for today's video ay wala lang, maging misis lang, gano'n. At magluto lang kasi nga tagal ko na hindi nagluluto. Kasi si Papa kasi ang madalas magluto kasi nga may work kami. So this time, naka-day off muna si Father. Chill muna dyan siya sa Gedli. Instead of making gala outside, maging practical tayo, B. Hindi lahat kailangan puntahan. Charis. Ganun lang talaga siguro pag, trentahin ka na. Schedule mo na yung mga bagay-bagay. So sana, hindi ko nakalimutan kung paano tulutuin. Pero simple lang naman to. YouTube is the key. So kanina, maaga ako nagising. Kasi namalengke ang person. At maaga tayong nag-walking. So meron lang tayo ditong konting pork pang sahog. Ready ng ating sitaw at ang ating kabalasa. Kapag mga trentahin talaga, ganito na yung mga bet nating ulam. Laging may gulay, ganun. Gamitin natin ang opportunity na to para makapag-rest talaga. Like, hindi lang siya more on physical rest, but, spirit, soul, and body rest. Complete package, ganun. Ang hobby talaga ng mga trentahin ngayon, yung pamimili ng gulay, ganyan. Masaya na tayo sa ganun, yung nakapamili tayo ng gulay, nakapag-grocery tayo. Yun na yung mga simple happiness nating mga kamisis. So imagine kung nagala tayo sa labas. Bukod sa ang init-init sa labas, mapagastos pa tayo ng mahal. So 2026 na, manahimik na lang tayo sa bahay. Charis. So nakakaiyak. Yan, kasi gusto ko maraming onion. Ba't ba yung sibuyas na yan? Inaano ko ba? Nakakatuwa kasi kagabi, may online fellowship kami with my cell namin. Kasi tapos na yung January, February, March. So April na. So ano yung isang word na ma-describe mo dun sa 3 buwan na natapos? Ganyan. Kung sa akin, kung i-describe ko in one word, yung 3 month na yun na natapos. Thank you, Lord. So sa akin yung January, ang one word ko dun sa January is comeback. Like literal na comeback. Wala lang, sarap lang sa feeling na na after mong mawala, may babalikan ka. Aww. Yung moment na nawala ka, napalayo ka. Nandyan pa din ang Lord every time na tayong bumabalik. Ready pa rin siya to embrace us. Ready pa rin siya to welcome us, di ba? Yung story ng prodigal son, kung familiar kayo doon. Nagbalik niya, ayun. It's time for celebration. Ayan. So, yung January ko is comeback siya. And yung February naman, my word naman for February is involvement. Dahil nga tayo ay nag-comeback na, goal natin is to stay. Alam nga namang bumalik na tapos aalis ka lang din pala ulit. I mean, you know what I mean? Once na nag-decide tayo na bumalik sa Lord, sa church, like, para hindi tayo matrap ng enemy, is we have to involve ourselves sa mga bagay-bagay na magpapa-empower sa atin spiritually. So, involvement, yung word ko ng February kasi, doon yung time na nag-involve ulit ako sa mga activities sa church, sa dawn prayers. Para mag-stay tayo, let's involve ourselves dun sa mga bagay na pinapagawa sa atin ng Lord. Ganyan. Para hindi tayo matrap na naman. Kasi alam na natin yung feeling ng napalayo ka eh. So, we have to be wise na paano ba yung, anong gagawin ko para hindi na ulit mapalayo. So, we have to stay connected, stay involved, diba? Para happy. Ganun. And then, yung March ko naman, yung naging word ko nung March is embrace. Ang daming ganap nung March. Ang daming mga unexpected nung March. Pero because of the Lord, we choose to embrace everything that's happening in the world. Pero natutuwa din ako sa March kasi ang dami rin mga truths na na-embrace ko ulit.
alam mo yun, ang daming nagpa-excite din ulit sa akin nung March. Though marami din challenges, pero mas nanaig yung feeling na we really have to embrace those things. So kaya yung ano na yan, kaya yung pagmahal ng gasolina na yan, sige, embrace lang natin yan. Kasi naniniwala naman tayo na kahit na gaano kahirap ang sitwasyon, like balik lang tayo sa character ni Lord na, di ba, yung pandemic na na-survive natin. So ito pa kayang oil crisis. Diba? Speaking of oil crisis, kailangan na natin ng oil. Sisimulan na natin. So ayan, so sa inyo din, pwede nyo rin siyang gayahin as reflection. Ano bang pwedeng ma-describe nyo dun sa 3 buwan na natapos? What's the one word na best describes dun sa January, February, March? Kasi ngayong April, so nalalaman natin. Tapos ng April, ano, wala na akong nakalimutan. I'm so happy kasi na-refill ko na yung ano. Nakapag-refill ako ng paminta. Puno na ulit siya. So happy. Simula na natuto ko magluto, talaga doon ko na-realize. Grabe pala, ang laki pala ng ambag ng paminta sa ano, sa mga niluluto natin. And my favorite sandok. We have kalabasa, and the pang sahog. Ayan, the sitaw. And the iba-iba pang sangkap. So, pag nagluluto ka, lagi mo talagang uunahin yung sarili mo. Kailangan mo sarili mo, siyempre dapat ano ka, physically ready. Kasi sabi nila, unahin daw yung sibuyas, bawang, ganyan. Pero hindi. Unahin natin ang sarili natin. Unang-una kung willing ba tayo. Ang bungo. Next natin ang pork. So, yan namin sa magluto. Nai-imagine ko na yung lasa niya. Lasang masarap. Siyempre, katuloy na natin. Magluluto na lang din naman tayo. Siya na natin yung masarap yung niluluto natin. So, bago talaga mag-Holy Week, sabi ko, parang hindi ko muna bet gumala. Parang gusto ko muna talagang mag-stay at home. Diba? After mong mawala ng ilang taon, hahanapin mo talaga yung ganong feeling na ano. Gusto mo na sa bahay ka lang, nag-chill ka lang kasama ng mga mahal mo sa buhay. The Coco Mama, baga naman, sorry. I'm gonna sing in the middle of the storm. Kasi magkano na kaya mga lutong ulam na yun? Parang pag tumanda ako tapos ano na yun, retire na ako sa work. Parang gusto ko na lang tayo ng karinderya. So nilagyan na natin ng kalabasa. At papalambutin muna natin siya bago natin ilagay ang sitaw. Automatic talaga, no, pag nagluluto, gumaganon tayo. Hindi ko rin maintindihan. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero out of nowhere, napapaganon talaga tayo. Para pa tayong mga Miss Universe. Ba't kaya masarap magluto pag mga ganito? Ano kayong magic ang meron sa bewang? Na para bang nandito ang tamang formula ng tamang timpla. Actually perfect na yung sabaw niya. Parang hindi ko na kailangan ilagay yung sitaw. Charis. Tapos pag nagluluto ako, as much as possible, hindi ako umalis talaga. Like, alam mo yun, binabantayan ko talaga kung kumusta na siya. Tapos minsan may inipin din ako. Tapos nagluto ko one time. Sinigang yata yun. Eh di ano, madali ang person. Lagay dito, lagay ng sangkap, ganyan-ganyan. Minadali. Ang ending, matigas pa pala yung pork. Very wrong. So sa pagluluto pala, kailangan marunong din tayo maghintay. Para bang mas masarap pag hinihintay mo. There's beauty in waiting. Pag mahina ang apoy natin, so medyo matagal ang proseso. Pero we need to adjust the fire. Ang may sinasabi ko. Pero ilang minutes po ba bago lumambot yung kalabasa? Kasi parang tagal na. So susunod na natin ang sitaw para sa mga ayaw bumitaw. Ganun. Kung magkakarinderya ako, isa to sa mga ano ko, bestseller. Isa to sa mga bibili ng mga tricycle driver. So, adjust natin. Para naman may sabaw tayo. Masarap talaga ang ulam pag may sabaw. Ayan, ganyan. Ganyan kadami. Ayan, ganyan ang gusto kong ma-achieve. Ganyan ang gusto nating atake. Mapaparami tayo ng kanin for today's video. So, konting kembot na lang siya. Konting liquid seasoning, pampa-add ng flavor. Feeling ko masarap to pag may chicharon. Wala lang, naisip ko lang. Sarap. Wow! Sarap! Approve! Approve! So, konting pakulo na lang siya and ready na siyang iserve sa ating family. So, later, ang lulutuin naman natin ay pininyang chicken na request ni Mr. So, ngayon, gulay muna para balance ang mga bagay-bagay. Yan. That's it for my cooking show for today's video. Happy Holy Week sa ating lahat. Nawa ay makapagpahinga tayo, spirit, soul, and body. Para pagdating natin ng next week sa ating trabaho ay tayo ay malakas sa isip at sa diwa at sa pangangatawan at sa lahat na kung ano man yan. Bye-bye!